Naghain po ng resolusyon ang 5 senador na minorya para hikayatin si Senador Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Sa gitna po yan ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Habang tinatalakay sa plenaryo ang tangkang pag-aresto kay de la Rosa, nagkasagutan naman sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Saksi, si Mark Salazar. Sugat ako. Why are you here, sir? Pasok! This is the Senate! Mas kalmado man kumpara kahapon, Walang respeto! emosyonal pa rin si Senador Bato de la Rosa habang kausap si Senador Bongo sa sesyon ng Senado kanina. Sa loob ng Senado nagpalipas ng magdamag si de la Rosa matapos tangkain ng NBI na arestuhin siya kahapon kasunod ng paglabas ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Wala, may sentimental lang na sinabi si Bungo sa akin. Bumigay ako. Ano sinabi niya? Privilege sa communication yun between friends. Kamusta kaya ang pangalawang gabi niyo rito? Adjusting. Enjoy naman ako dahil masarap naman mapakain si Senator Jinggoy. Ang tensyon sa Senado kahapon naging paksa ng sesyon kanina. Sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, huwag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall. Hahabulin nyo? Nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy. Lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. Sa gitna nito, uminit ang diskusyon sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nagsasalita kasi si Padilla tungkol sa kalagayan ni de la Rosa at sinabi nito na dapat huwag hayaan na mapunta si Bato sa ICC. Wala naman daw local warrant. Nag-point of order si Pangilinan para igiit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ang mga nangyari kahapon. Any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal record, process- Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. Irereklamo raw niya si Pangilinan sa Ethics Committee. Ang gusto ni Padilla, humingi ng tawad si Pangilinan sa Senate floor. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. Pagsigaw President, ni Senator excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. usapin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sinubukan ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero hindi ito tinanggap. Ako ba natakot? Ako natakot sa'yo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Sir, hindi ako Ikaw may iba meaning sa'yo ng sigaw at tumasok po. Okay ba yun? Sinisikap naming makuha ang panig ni Pangilinan. Sa pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon, 13 senador ang bumubuo ng mayorya. 9 ang minorya
at 2 independent. 5 sa mga senador ng minorya kabilang sina Pangilinan, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino ang naghain ng resolusyon para hikayatin si De La Rosa na sumuko na sa mga autoridad. Sa Senate Resolution 395, hinikayat din si De La Rosa na subukan ang mga judicial remedy sa ilalim ng konstitusyon. Iginit din ito na walang constitutional o statutory authority ang Senado para magbigay ng protective custody o sanctuary mula sa pag-aresto na alinsunod sa batas. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tumanggi si Senador Bato de la Rosa na magkomento ukol sa resolusyon ng 5 senador sa minorya na hinikayat siyang sumuko na. Hindi pa raw niya ito nababasa. Samantala, umapila si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na protektahan siya bilang Pilipino at huwag ipadala sa The Hague. May pahaging din si de la Rosa na baka dumating ang panahong malagay si Pangulong Marcos sa parehong sitwasyon na pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tugon ng Malacanang sa pagsaksi ni Marizo Mal. Hindi ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Ito ang panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng paghihintay kung maisisilbi ba sa senador ang inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Mr. President, parintan Pilipino, meron akong pananagutan. Panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Anya, obligasyon ng Pangulo na protektahan ng mga Pilipino na huwag madala sa ibang bansa. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Sinagot din ng Malacanang ang tila pahaging ni De La Rosa sa Pangulo. Nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa The Hague, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Nasa protective custody ng Senado si De La Rosa matapos siyang tangkaing arestuhin ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Nanindigan si Cayetano na dapat idaan sa local court ang anumang warrant. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. Ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process. I-exhaust muna nila legal remedies. Saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. Pero ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, walang legal na basehan na dapat idaan sa lokal na korte ang isang international warrant. Yung Republic Act 9851, wala pong nakasabi doon na kailangan muna ng locally issued warrant of arrest na magko-complement para ma-implement talaga yung isang international warrant. Pinansin din ni De Lima ang biglaang pagsulpot ni De La Rosa matapos di pumasok ng ilang buwan. Hindi siya nagpakita sa Senado hindi para magtrabaho, pero this time around because of that that planned coup against the Senate leadership. So nagpakita siya for that purpose, that's political actually in nature. Ang nakakalungkot is ginagamit ngayon ang Senado as a sanctuary or a refuge. Yung sa akin noon, hindi po ako nagpakukup sa Senado. Ako po ay nag-surrender at tapos sinerve sa akin officially yung warrant of arrest. Sabi ni retired Justice Adolfo Azcuna, mali ang pagkukup ng Senado kay De La Rosa. Hindi po exempted sa arrest ng senador pag ang krimen na involved with more than 6 years ang penalty. Pero siguro mas maganda kung mas maayos yung pag-aresto
ipadaan sa Senate President at hindi bigla-bigla. I think the Senate should adopt rules of procedure as to how to serve warrants of arrest in proper cases against its members. Kanina naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang high school teacher na si Barry Tayam at sinabing hindi raw dapat gawing kanlungan ni De La Rosa ang Senado para maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Kahapon, dumulog din sa Korte Suprema ang abogado ni De La Rosa. Hiling niya pigilan ang pag-serve ng warrant mula sa ICC. Base sa impormasyong nakuha natin mula sa ating source dito sa Korte Suprema, kahit naka-writing break ang kataas-taasang hukuman, ay magsasagawa raw sila ng special on-bank session bukas para talakayan ang mosyong ito ng kampo ni Senador De La Rosa. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang ikakasang legal na hakbang laban sa mga nagtangkang umaresto sa kanya sa Senado kahapon. At ipinauubay naman ni De La Rosa sa Diyos sakaling sabihin ng lokal na korte na lehitimo ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Saksi si Ian Cruz. Sa Senado nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nasa ilalim siya ngayon ng protective custody ng Senado matapos mabigo ang National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin siya. Sir, how are you po? Okay ako. Nakatulog na kahit pa paano. Hindi para masabi ni De La Rosa kung hanggang kailan siya mananatili rito. Kahapon unang beses nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang 6 na buwang pagtatago. Bakit po naman kahapon bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado? What changed your mind? Marami kasing mangyayari na kailangan nandyan ako sa Senado. No? Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. At pangatlo, hiyang-hiya na ako, Mel, dyan sa mga kababayan natin na kinikriticize ako na tumatanggap daw ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. So sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon. Paglilinaw pa ni Senator Bato tungkol sa kanyang sweldo, hindi raw nakarating sa kanya ang ilan sa mga ito dahil nagtatago pa siya. Yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest, mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Nobyembre huling pumasok sa Senado si De La Rosa matapos umugong na may warrant of arrest na laban sa kanya. Isa si De La Rosa sa mga tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero itinatanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at maging PNP chief. Kasi alam nila wala akong tinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka na gusto na? I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PNA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Senator Bato, yun ang hindi sa alam mo politics. Yeah. Kasi kung hindi ko politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local court? Huh? They want us to banish from the Philippines soil. Ilang ulit nagiit ni Bato, hindi sakop ng ICC ang Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Sabi niya at ng kanyang abogado, sa utos lamang ng Korte Suprema sila susunod. Pilipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law, and he will perhaps bow to the majesty of that court by perhaps posting bail or other ways by which we can recognize the jurisdiction of the court. Kahapon, muling umapila ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema na aksyonan na ang kanilang hiling na temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto sa kanya ng foreign tribunal. Sakaling sabihin ng korte na lehitimo ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sa ngayon, Mel, wala akong dinidevise na plan, options, alternatives
I leave it all to God. Nanggagaliiti si De La Rosa kahapon pagdating sa session hall matapos siyang habulin ng NBI. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Sa isang punto, nilapatan pa ng lunas ang sugat sa daliri ni De La Rosa matapos siyang madapa sa pagtakbo papasok ng session hall. Wala naman daw galit si De La Rosa sa mga taga-NBI at naintindihan naman daw niya ang kanilang trabaho. Pero naghayag siya ng sama ng loob kay dating Senate President Tito Soto. I feel betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate with OSAA. Sino naman na mag-aakalang dadating siya? Hindi ko naman alam eh. Talaga, walang information sa inyo. You didn't know? Wala. You were also surprised. Yes. So hindi nyo alam na dadating yung mga taga-NBI? Hindi, alam ko mayroon silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. Sa ulat kay Cayetano nang nag-resign as Sergeant at Arms, pasado alas 7 ng umaga kahapon nang makipag-coordinate sa kanya si NBI NCR Chief Attorney Dongalo, kaugnay sa isang warrant of arrest. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. Ayon pa sa ulat, ipinakita umano ang warrant kay Noy Senate President Tito Soto. When I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto. Kung pinayagan man kayo, they're my witnesses, I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag, makipaghabulan kayo, di ba? So, ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. Patuloy ang investigasyon ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado sa nangyaring habulan. Base sa timeline, dumating sa ground floor parking ng Senado ang sasakyang lulan si De La Rosa. Dumiretso siya sa hallway patungo hagdanan ng session hall ayon sa OSAA. Initially kasi si General Bato naman naglalakad lang siya but when they noticed na may humahabol sa kanila, then doon sila nagsimulang tumakbo. Pagsapit niya dito sa area na ito, dito na nga niya napuna na may mga humahabol sa kanya. Kaya naman dito na bumilis ang paglalakad ni Senador De La Rosa dahil nga may mga humahabol na sa kanya. Kaya dito sa hagdan ay talagang nagmamadali siya. At sa kamamadali nga niya, pagtapat dito sa area na to, dito nadapa ang senador, muli siyang pumanik at saka pumasok dito sa pintuan na ito at sa likod na po nito yung plenaryo ng Senado. Nakaalpas si De La Rosa sa mga humahabol na ahente ng NBI na magsisilbi sana ng arrest warrant mula sa ICC. Nakarating sa session hall si De La Rosa at galit na galit. Pinag-aaralan na ng kampo ni De La Rosa ay ikakasang legal na hakbang laban sa mga nagtangkang umaresto sa kanya. We are discussing about it, but as to whether or not we will continue in doing that, under consideration pa po yan. Sinisikap naming kunin ang panig ng NBI tungkol dito. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.